Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo na yan, Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, sa politics tayo guys. Inday Sara napipikon na kay Risa Ontiveros at Franz Castro. Pero si Risa Ontiveros sinupalpal si Sara. And guys, napakainit ngayon sa social media. Yan ang mga lumalabas ngayon, naglalabasan ng mga statement. So, kada labas nitong si Inday Sara ng mga statement na napatutsada kay Senador Ontiveros at Franz Castro, hindi naman sila nagpapatalo. Rumeres back kaagad. So, talagang umiinit to. At hindi matigil-tigil yung confidential fund na yan. Na talagang naiinis na kasi itong si Sara Duterte kasi nga nabuking sila guys, nabuking siya. Akala niya siguro wala na makakapansin doon. 'Di ba? Yung pag-transfer ng pera noong 2022 na confidential fund na wala namang budget at wala namang aprobado ng Kongreso. So ngayon nagiging sakit siya ng ulo sa kanya. Nagiging tinik itong si Risa Ontiveros at Franz Castro. Akala nila malulusutan nila ito. So, sa tagal ng mula nung nag-hearing dyan sa Kongreso, lalo pang uminit at lalong na-expose. Kaya ngayon, si Inday Sara, name-personal na guys. Name-personal na kay Senator Risa at kay Congresswoman Franz Castro. Kasi sabi nga ni Rizal de Veros, hindi ka special. Diba? Hindi ka special. Kahit vice president ka, hindi ka special. Dahil ginagawa lang namin ang trabaho namin. Tama naman, diba guys? Suriin nyo, sila bilang senador at mga congressman o congresswoman, ang trabaho nila, tagapagpagawa ng batas, gumagawa sila ng batas, at bumubusisi sa budget ng executive. Kasi ganun yun, di ba? Guys, ginagawa ng executive branch. Tatlo kasing branch natin, guys. Executive, ito nga yung presidente. At yung sa ilalim nito, kaya yung DOJ, DILG. Tapos yung judiciary, ito yung sa Korte Suprema, sa justice system natin. At yung legislative, ito na nga sila, senador at saka yung kongreso. So, kailangan binubusisi nila kasi check and balance. So, dahil doon sa confidential fund na talaga namang nagtitrending ngayon at pinag-uusapan, napansin natin halos lahat ng agency ngayon humihingi na ng confidential fund. So, kasi nakapag-post yan si Sara. So, ngayon, ang total confidential at intelligence fund niya nasa 650 million, guys. Mas malaki pa, guys, sa Department of Defense, Philippine Coast Guard, at sa NICA o yung yan guys, yan, nasa screen nyo naman, ito yan. So, sa Senate panel approves proposed budget of NICA. Ibig sabihin ng NICA guys, ito yung National Intelligence Coordinating Agency. So, kung magabalid naman yun sa kanila, di ba? Kasi sila talaga yung national intelligence na kailangan talaga may confidential at intelligence fund. So, ang pinipose na budget is 341.2 million confidential and intelligence fund. So, sa ano naman, the National Security Council, ang kanilang budget ay confidential expenses 120 million lang. At yung kaya Inday Sara, ito yung Office of the Vice President, 500 million guys. 500 million, napakalaki, di ba? At yung confidential niya ay nasa 150 million sa DepEd. Diba? So nakita nyo guys, kahit pagsamahin mo itong dalawa na to, isang 341 million tsaka 405. So di hamak na mas malaki pa rin ang confidential at intelligence fund nitong si Inday Sara. So saan ka pa, di ba? Yung mismo national security, napakababa
mas malaki pa yung kay Sara Duterte. Yun ang matindi dyan. So ngayon, yung mainit na pinag-uusapan guys, yung nagastos nga nung 2022, bakit meron siyang confidential fund? Nasa hanggang ngayon, hindi pa rin niya may paliwanag kung papaano niya o saan niya ginastos yung 125 million noong December 13 hanggang 19 hanggang katapusan ng December na halos gumagastos ng 7 million araw-araw. Habang ang sibuyas noon pumapatak ng 800,000 ay 800 per kilo guys. Ang naghihirap ang taong bayan, eto siya, gastos ng 7 million. Marami na yung amount natin guys. So yun, kaya nga sabi nila Risa, trabaho lang kami. Hindi to drama-drama. Sagutin mo lang, wag mo nang iliis ang issue. Kasi ang problema kay Inday Sara, na may personal na, ang business sagutin niya yung issue, kung paliwanag siya, iniiba niya yung usapan, yung statement, nagdadrama lang daw. Paano siya nagdadrama si Senator Interveros? Tinatanong lang naman kung saan ginastos, di ba? At kung anong paggagastosan pa. Hindi naman niya may sagot. Doon sa napipikot. Kasi akala niya, kagaya ng mga ibang kakampi ng senador at mga kakampi nilang congressman, akala nila, kaya nila si Ontiveros at Franz Castro. Hindi. Hindi nila kaya. Kahit kukunti dadalawa lang yan, hindi niya kaya. Kasi masyadong maingay ito. At totoo naman, base naman sa dokumento. At inadmit naman niya yun, di ba? Paulit-ulit lang tayo. Inadmit mismo ni Sara Duterte na nakatanggap nga siya ng 221 million kasama na yung 125 million na confidential fund. Now, which is, sabi nga ni Sara, nagparinig na siya isang araw, ang sabi niya doon sa parinig niya, ito yung statement niya kay Castro, guys, ito yun. Ang sabi niya kay Congresswoman Castro, ito sabi niya. Ngayon na, sabi niya, dahil nga tinatanong siya, di ba? Tinatanong siya. Kung saan niya ginastos, hindi niya may sagot-sagot. Naglabas ng statement, September 12. Yung isang araw lang to guys. Ito sabi ni Sara, nandyan sa screen. This is a legal opinion of Miss Castro who is not a lawyer. This is finding of Miss Castro who is not a auditor. BP Sara, Secretary of Education. So sinasabi niya, hindi naman daw siya lawyer. Bakit yung opinion, nag-o-opinion siya ng ganito? At hindi naman din siya lawyer, hindi naman daw siya auditor. Bakit niya sinisita at binubusisi yung confidential fund? Kaya naiinis siya. Pero siyempre, hindi nagpatalo dyan si Franz Castro, guys. Ito ang kanyang rest back. Ayan, nandiyan sa screen. The Vice President correctly points out that I am not a lawyer nor an auditor. I am a teacher, sabi niya, and an elected member of the House carrying my sworn duty to hold official of the government accountable for how they spend the people's money. So, napakalinaw naman ang sagot niya, di ba? Hindi nga ako lawyer, pero teacher ako. Inilek ako ng taong bayan. So, may mandato ako na kung sino man ang accountable o may pananagutan sa paggastos ng pera ng kaban ng bayan o ng taxpayers' money. So, tama naman, ginagawa niya ang trabaho niya. Hindi natin makita dito kung kailangan pa ng lawyer. At kung hindi man lawyer, guys, itong si Franz Castro, mayroong lawyer na sumagot dyan. Senador pa, ito si Coco Pimentel, top-notcher bar exam. Di ba? Sa pagka-lawyer niya. Ang sabi niya, illegal yan, yung paglipit mo. Walang item. Walang item dyan, hindi kailangan ng confidential fund dyan. Kaya, illegal yan. At itong si Senator, dating Senator Franklin Drilon, di ba? Naging Justice Secretary, naging Senate President din. Ang sinasabi niya, illegal yan. Bawal yung paglipat ng walang approval ng Kongreso. Kasi tinatago guys. Napansin niyo ba? Tinago sa taong bayan. Even sa Kongreso, tinago. At yung mga kaalyado niyang Kongreso, hindi na nagbubusisi. Tinatanggalan na sila ng karapatan. At
bakit hindi nila binubusisi? Ganon din ang mga kalyado niya, mga senador, sila Bong Revilla, Idol Robin Padilla, di ba? Bongo, Bato, Tolentino, ba't di sila nagtatanong? Eh, senador sila, halal sila ng taong bayan, bakit hindi sila nagtatanong? Okay na sa kanila, approve na kagad. Eh, di ba, napaka-importante nito. Di ba? Kasi nga pera ng kabandang bayan to, kaya kailangan maging masusisin sila sa kanilang pagbusisi. Even piso nga, di ba? Hanapin. So, play muna natin yung video, guys. Yung latest na balita ngayon na regarding dito sa mainit na issue ng confidential fund. Kay Inday Sara at ito kay Risa Ontiveros at Franz Castro. So, narito ang mga latest na mga pahayag nila. Ang kanilang pagbabakbakan sa social media. So, ito na guys. Pasok. Julius Babaw. Katutsadahan ni Vice President Sara Duterte si Senator Risa Ontiveros na komisyon sa confidential funds. Sabi ni Duterte, nagdadrama lang ang senadora. Welta naman ni Ontiveros, trabaho lang, walang drama. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Muling binakbaka ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas na kumikwestiyon sa patuloy na paghingi ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa isang pahayag, kabilang sa mga binanggit ni Duterte, si Senator Risa Hontiveros. Bagamat nagagawa raw aliwin ng senadora ang publiko sa kanyang flair for drama sa mga pagdinig, nangangarap lang na iligal ang paglilipat ng confidential funds sa OVP. Bukod kay Hontiveros, dawit din sa tirada ni VP sina House Deputy Minority Leader Franz Castro at mga miyembro ng Makabayan Bloc. Dagdag pa ni Duterte, hanggang ngayon ay walang maipakitang konkretong ebidensya para suportahan ang aniyay marumi nilang imahinasyon. Dahil sa kahihiyang dala ng mga nasabing individual sa Senado at Kamara ay hindi na sila dapat bigyan ng atensyon. Nitong nakaraang linggo, kinuwestiyon ng mga mambabatas ang paglipat ng Office of the President sa OVP ng 221 million pesos na budget. Sa perang yan naaabot sa 125 million pesos ang naliquidate bilang confidential funds. Pinasalamatan naman ni VP Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng administrasyon dahil sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Ayon naman sa Office of the Executive Secretary, may kapangyarihan ng Pangulo na aprubahan ng ganitong transfer sa ilalim ng Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Matapos ang pahayag ng Vice Presidente, agad pumalag si Senador Risa Hontiveros. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo, amusing na agad. Trabaho lang, walang drama. Siningil din ni Hontiveros si VP Sara sa sarili nitong pahayag sa Senado. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Kung kumpiyansa nga raw si VP Sara sa mga confidential funds, bakit hindi niya ito ipagtanggol at sagutin ng diretso? Tanong pa ni Hontiveros, bakit ba kailangan ng OVP at DepEd ng confidential funds na mas malaki pa sa pondo ng DND at NICA? Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Sa isang pahayag naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi entitled sa confidential funds ang OVP dahil hindi naman ito nakalagay sa approved 2022 national budget. Kaya dapat lang ipaliwanag ni VP Sara kung saan ginamit ang bawat sentimo ng 125 million pesos na galing sa Office of the President. Welta naman. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi ni, talagang nagbabakbakan sila. Sabi ni Risa, hindi ka special. Kasi guys, ano tayo democratic country tayo. Demokrasya tayo. Hindi naman tayo hari at reyna o king and queen yan o monarkiya na kapag sinabi nila, sa'yo na yung nasusunod. Demokrasya tayo, di ba? Hindi naman tayo nasa under martial law nung panahon ni ni Marcos Sr. na pati yung Kongreso na nawala na ng power, hindi na sila pwede makialam, hindi na pwede silang kumontra. Kung ano man ang gusto ni Marcos Sr. nung panahon ng martial law, siya yung masusunod. Wala nang
power ang Kongreso. Hindi kagaya ngayon dahil napatalsik na nga si Marcos Sr. na isang diktador, eto na pinag-uusapan ngayon, demokrasya na. Malaya ka nang magbusisi at may karapatan silang magbusisi dahil sila yung representative natin, di ba? Bilang kinatawan ng ating bansa, senador, dahil nga, siyempre, hindi naman pwede tayong lahat dyan, kukontra sa kanya at magsasalita sa Senado, sila yung may karapatan at mandato na bumusisi sa kaban ng bayan o kung sino pa, kahit presidente pa yan. Di ba? Sabit nga din si President Bongbong Marcos dito kasi siya yung nagbigay na bawal din. So, ano pa to guys? Aabot pa to sa Korte Suprema o sa impeachment. Pero kung sa kanila, isang pa na to ng impeachment case kahit na alam naman natin na lahat ng nasa Kongreso at Senado kampi kay Sara at kay Bongbong Marcos, importante ma-expose. Malaman ng taong bayan ang mga pinaggagawa nila na kahit bawal sa konstitusyon o bawal sa labag sa batas, di ba, kahit presidente pa yan, kahit vice president pa sila, dapat transparent sila. Sila yung maging lead by example, di ba? Tayo nga mga ordinaryong tao, gusto nila sumunod sa batas. Kung tayo pinasusunod nila, hindi dapat sila mas sumunod sa batas, maging transparent sila. Kaya napakasimple lang guys ang gustong mangyari ni Senador Ontiveros at itong si Congresswoman Franz Castro. Ipaliwanag mo lang kung saan mo dinala yung 125 million na confidential fund at saan mo dadalhin yung 650 million naman ngayon na confidential and intelligence fund ng OBBIT ng DepEd. Yun lang, ipaliwanag mo lang. May masama ba doon guys? Pera naman ng kaban ng bayan to, di ba? May lahat tayo may karapatan dito. Kaya wag nang ilisa na yung issue ni Inday Sara. Straight to the point na wala nang drama-drama, wala nang mga di ba? Wala tayong pakialam kay Castro. Kung NPA, sinasabi nila NPA yan. Di ba? Sinasabi nila terorista yan. Sapan na lang nila ng kaso, tanggalin na lang sa Kongreso para wala nang NPA sa Kongreso. Pero magtataka ka, saan nakakita NPA? Gumagawa ng batas, di ba? Bumibusisi sa budget. Common sense lang eh. Kung mapatunayan nila NPA yan, pakulong yan, tanggalin yan sa Kongreso, hindi nila kaya patunayan eh. So ngayon, nagagalit si Inday, napipikon, dahil na-expose siya, habang tumatagal guys, na-expose siya, tumatatak sa isipan natin mga ordinaryong tao, na pag sinabi mong confidential, Inday Sara tumatatak sa isipan natin. Imbes na sabihin na, magandang eskwelahan, DepEd Secretary, isa sana nasa isip natin. Hindi. Ang lumalabas, pag sinabi mong confidential, Inday Sara, ang nangunguna dyan at siya yung champion ng confidential plan. Alright? So hanggang dito na lamang guys. Thank you very much po.